Ulit, good morning dito sa atin sa True Vine Baptist Church. Anong date ngayon? October 5. Ayan. So, salamat. Yung pag-uusapan natin ngayon is about yung talagang yung anxiety. Okay, yung pagiging nag-aalala. Bakit? Kasi sa inggit. Sa inggit. Isang bagay yun sa pinakapangit sa inggit. Kaya ikaw ay nag-aalala. Okay? Nag-aalala ka, paano ako magkakaroon ng isang bagay na ito? Yung kasama ko, merong ganyan. Di ba? Kasi yung inggit, may kita muna natin yun siguro sa mga bata. Pag nakakita silang laruan at wala silang laruan na yun at gustong-gusto nila yung laruan na yun, anong nangyayari? Umiiyak sila. Diba? Ngayon, pag tayo tumatanda naman, minsan hindi natin na-express ng ganun, pero yung damdamin natin, yung puso natin, bulok. At gusto natin magkaganon. Paano ako magkakaroon ng ganyan? Gusto ko rin ng ganyan. Diba? Minsan pagkain nga lang eh. Jollibee. Gusto ko rin kumain sa Jollibee. Gusto ko rin ng burger, french fries, yung manok. Diba? Ba't sila meron ako wala? Sa tulog-tulog ko, Lord, paano ako magkakaroon ng gano'n? Gusto ko rin matikman yan. Pero araw-araw, meron kang masasarap na pagkain na luto ng mga magulang mo. Diba? Meron kaya ang tawag doon sa ano? Sinusup-sup na suso? Bulalo. Bulalo. Ha? Ang supa pa. Paros-paros tayo dito. So, yung pilipit na ano, sarap no? Kaso nga lang, nabasag konti ngipin ko dito. Tigas eh. Sabi ko, pabira. Kasi kadalasan yung binabasag yun bago, ewan ko, binabasag bago niluluto eh. Pero sarap. Pero yung mga bagay na yun, at marami pa, pag inggit ka hanggang sa minsan, gagawa ka ng kung ano-ano para lang makuha yan. Diba? Para makuha mo isang bagay, minsan magnanakaw ka na. Minsan mangungupit ka. Minsan yung iba talagang pumapatay na ng tao para lamang makuha yung gusto nila, magkapera para mabili yung bagay na yan. Ang pangit, di ba? So, sabi nga sa Exodus chapter 20, sa mga 10 utusan, thou shall not covet. Ang covet po, ibig sabihin inggit. Hindi po ibig sabihin ng covet ay kabet. Okay? Kasi sa 10 utos yan, bawal mainggit. Pero karamihan sa atin, minamalit lang. Nainggit ako eh. Bawal po yun. Okay? Sana sa atin hindi tayo may inggit. At ito rin yung nangyari sa panahon po kung bakit pinatay si Kristo ng mga Pariseo, Eskriba, at ng mga pinuno po ng mga Hudyo. Bakit? Inggit. Isa yun sa galit sila at naiinggit sila. Isa doon is inggit talaga. At ito ay nangyari, sobrang inggit nila, pinapatay nila si Jesus. So, tayo, Matthew chapter 27 verse 62 hanggang 66. Matthew chapter 27 verse 62 hanggang 66. Nandiyan na ba po ba kayo? Matthew chapter 27 verse 62 hanggang 66. Salitan po tayo ng basa. Okay? So, ang sabi po dito sa Matthew chapter 27 verse 62, ako po muna magbabasa. Now, the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate. Kayo po, 63? Saying, Sir, we remember that the dreamer said, while he was yet alive, after 3 days I will rise again. 64, command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, he is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Pilate said unto them, ye have watched. Go your way, make it as sure as ye can. Verse 66, so they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. So let's pray, Lord. Pag-aaralan po namin nangyari po dito, kung ano po yung pag-uugali ng mga tao po dito. Naway Panginoon, ito mga masasamang ugali ay iiwasan namin at hindi namin magagawa dahil alam po namin ayaw po ninyo ito. At gagawin po namin ito ng buong lakas at pagmamahal dahil ayaw po namin na ikaw ay malungkot sa aming ginagawa, kaming mga taong iniligtas nyo. At Panginoon, sa mga hindi pa po ligtas sa ganitong oras, naway maniwala po sila na si Kristo Jesus ay Panginoon
at tanggapin po mula sa kanilang puso na siya po ang Panginoon at sila po ay tagisilbi niya. At naway Panginoon sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag niyo po silang pabayaan at tanggihan po yung mga bagay na ito. Lord, patawarin niyo din po kami sa mga kasalanan namin, lalo na itong mga kasalanan namin na nagiging hadlang para po kami magkaroon ng kasiyahan sa ilalim po ninyo. Naway Panginoon, biyayaan niyo po yung bawat isa at biyayaan niyo po ang aming tenga na makinig po na maigi, na talaga nakatutok lang po ang aming tenga sa pakikinig po ng inyong turo. Ganoon din po na isa sa puso namin ito para maisagawa namin ang matututunan po namin at maisa sa buhay po namin para makita po ng mga tao na kayo po ay binago kami at kami po ay tunay na taga-silbi po ninyo. Panginoon, gabayan niyo po ang aking bibig na masabi ko lang po ang mga bagay ayon po sa inyong kagustuhan, ayon lang po sa inyong salita. At naway Panginoon, hindi po ako yung mapansin kundi kayo, pagkat lahat po ng mga gandang bagay ay galing po sa inyo. Maraming po salamat Panginoon at pinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Upo po tayo. So, last week na pag-aralan po natin yung faith during perilous times. At napakaganda po ng pinakita po ng kababaihan na nanampalataya kay Kristo at ni Joseph of Arimathea nung oras po na delikado. Nung namatay po si Kristo, nandoon po sila. Pinaktis po nila yung kanilang pananampalataya ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kahit ito ay pwede nila ikapahamak, no? Nandoon pa rin sila. Sila po ay nakinig at ginamit po nila yung lakas ng Diyos na gawin po yung mga bagay na ayon po sa kagustuhan ng Diyos. Tayo kaya nagagawa po natin yan. Napag-aralan natin last week, ewan ko, pumapasok ba sa tenga natin at sinasapuso natin na sana tayo po ay nagyayaya ng mga kasamahan natin para makinig ng salita ng Diyos. Sino dito yung nagyaya? Nagtaas. Taas ang kamay. Sino nag-akay? Taas. Nag-akay ka, di ba? So nga lang next time, puntahan natin. Okay? Sa biyaya po ng Diyos dati, madami ating attendance daw, kukuntiin na ng palataya, pero nakakanilig sila ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi sinusundo natin ng pisikal. Maaga tayo pupunta, sinusundo natin ng pisikal. Ang mga tao. Okay? So, ganun din. Sunduin natin ng pisikal para makarinig sila. The more, mas maganda pag talagang tayo mismo ay mapapakita natin sa ating aksyon dahil mahal natin yung Diyos, yung ginagawa natin ay binago tayo. At pag tayo ay nagpresenta ng magandang balita o ng ebanghelyo, maniniwala sila na totoo yung Diyos. Kasi binago tayo ng Diyos at ginagawa natin yung ayon sa Kanya. Amen? Pero dito po, sa kwento po na nangyari, sa history po, ito yung nangyari kung anong ginagawa ng mga Pariseo, Eskriba, mga pinuno po ng mga Hudyo nung panahon po nung namatay si Jesucristo. Sabi nga ng ating title po natin na Anxiety of the Covetous People. Anxiety po ito yung pag-aalala nila. Nababalisa sila. Ba't sila nababalisa? Kasi sila ay naiinggit. Okay? Sabi nga sa first point is gathering of covetous men. O yung pagsama-sama ng mga taong maiinggitin. Okay? Sabi sa Matthew chapter 27 verse 62. Sa Tagalog natin, ngayon, yung sumunod na araw, yung Sabado, no? Yung pagkatapos po ng araw ng paghahanda. Ano yung paghahanda? Pag-araw ng paghahanda bago yung araw na paghahanda nila yung pagsasamba nila. So, ito yung araw ng pagsasamba. Ang mga pinunong pari at pariseo, sila lahat ay nagsama-sama para pumunta kay Pilato. Sino si Pilato? Gobernador po ng Israel. Hindi lang naman Hudyo ng Israel. Siya yung gobernador doon at hindi siya Hudyo. Siya ay Romano. Sila po ay pumunta doon. Mapapansin nyo dahil sa inggit po na ito, dahil sa inggit kaya sila magsasama-sama. Ngayon, ano yung kinaparehas nila? Sila lahat po ay galit kay Jesus. Pag naalala po natin yung mga pinag-aralan natin mga linggo bago ito, silang lahat po ay nag-mastermind na si Jesus po ay mamatay. At kung naalala niyo po si Pilato rin po, ay nagbigay po si Pilato ng paraan para si Kristo po ay hindi pa ako sa krus. Pero nung pinagagawa ng Pariseo at pinuno mga pare,
mga pinuno po ng mga Hudyo, mga eskriba, inimpluwensya nila yung mga taong wala sa katayuan ng matataas na dapat ipako si Kristo. Pero kung talagang hindi inimpluwensya yung mga tao na dahil yung mga tao na yun nakakita ng mga milagro na ginawa ni Jesus, yung talagang katapatan at saka lakas ng loob at nakikita nila leader si Jesus magbigay ng magandang balita, sila po ay papabor kay Jesus. Pero dahil matataas yung katungkulan ng mga ito, inimpluwensya nila ng mga tao na ipapatay si Jesus. Di ba? Anong ginawa na daan ni Poncio Pilato? Sino dapat ipako sa krus? Si Barabas o si Jesus? Eh si Barabas siya po ay talagang napakasamang tao. Magnanakaw siya, mamamatay tao at kung ano-ano pa. Yun po yung history tungkol kay Barabas. Pero dito patay na si Jesus. Pero ang ginawa nila, nagsama-sama sila para puntahan si Poncio Pilato. Kasi meron silang kinakatakutan. Mamaya pag-aaralan natin. Ngayon, sila po ay masasamang tao. Kahit sabihin natin sila leader, nagpapakita sila ng labas na anyo na sila ay mababait, pero yung puso nila ay nabubulok. Di ba minsan ganun tayo? Minsan ang ganda-ganda ng prutas, di natin napansin na merong maliit na butas doon na pinasukan ng uod o ng sakit. Paghiwa natin sa prutas, pagbukas natin yun, ay, bulok na. At mabulok din yung amoy. No? Mabulok, ibig sabihin, mabaho. Sa mga Kapampangan, alam nyo na may ibig sabihin, mabulok. Mabulok ka? Ang ganda ng panlabas, pero yung panloob, patay. Di ba? Ganon sila. Parang itlog na bugok. Di ba? Itlog na bugok, hindi nyo na mapapansin basta-basta na bugok yun. Pero pag bukas mo, di ba? Baho-baho. Yung maipinta, yung talaga yung mukha mo, talagang masusuka ka na rin eh. Di ba? Yan ganon. So sabi nga dito, sa Amos chapter 3 verse 3, can two walk together except they agreed? Kaya ba ng dalawang tao o dalawang grupo na magsama-sama unless sila po ay, nagkasundo? Though in context po ito ay talaga nag-uusap tungkol sa Diyos at sa Israel, dahil sila po ay nagkasundo sa isang bagay na sila po ay magiging matapat sa Diyos. Pero dito sa atin, gagamitin lang po natin itong verse, medyo out of context, kasi sila po ay magkakasundo. Magkakasundo saan sila? Na ayaw nila si Jesus. Hindi ba tayo, kahit hindi naman tayo magkakasundo, pero meron tayong kinaiinisan na tao, ito yung ugali ng mga tao na pangit. Nagkakasundo tayo para ibagsak yung isang tao kasi asar tayo sa kanya. Huwag natin gawin yun ha. Bilang isang Kristiyano ha. Alamin natin ko yung bagay doon. Kahit hindi pa natin alam yung storya, sasama-sama tayo, ay nakakainis yan. O sige. Ito yung gawin natin laban sa taong yan. Di ba? Mapapansin nyo yan kahit sa ating mga politika ngayon. Ganun yung ginagawa nila. Kahit hindi naman sila magkakabati sila bigla para sa isang purpose. Ibagsak yung isang tao na yung nakalaban nila sa politika. Tapos pag nasa posisyon na sila, kung sino may sa mataas, mamaya, yung dati nilang kakampi, kaaway na rin nila sa susunod. Di ba? Ang gulo-gulo. Ganun tong mga taong to. Nagkasundo sila kasi galit sila kay Jesucristo na ating Panginoon. Ganun ba tayo? Yung ugali ba natin katulad nun? Panlabas lang, pero yung loob hindi. Dahil sa inggit, nagkakasundo-sundo dahil gustong ibagsak si Kristo. Patay na si Kristo dito. Ba't sila nagkakasundo-sundo? Bakit sila pumunta kay Pilato para mag-party? Mamaya malalaman natin yun. Okay? Tingnan natin po, no? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 32, verse 33, naalala ko lang po nung Friday nung ating prayer meeting, pinag-usapan natin doon, bilang isang simbahan dahil sa Acts chapter 2, verse 41, onwards hanggang sa dulo ng verse doon, ng chapter po na yun, dapat tayo ay nagsasama-sama bilang isang simbahan. At tayo ay nagpapatuloy saan? Sa pag-aaral ng doktrina ng apostoles. Yung doktrina ng apostoles, sino nagbigay ng doktrina sa mga apostoles? Si Jesus. Nagsasama-sama tayo, nagpapatuloy tayo ng dire-diretso na dapat hindi napuputol, nababalis para sa pag-aaral ng turo ng Panginoon. Lagi tayong magsasama-sama. At para magpuri sa Panginoon.
para magpatuloy din sa mga tamang gawain, para magpatuloy na palakasin yung bawat isa ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Iaangat natin yung bawat isa. Hindi tayo nagsasama-sama para lumala yung ating kasalanan, kundi ipabuti yung bawat isa sa atin. Naalala nyo ba yon? Yun dapat yung ginagawa natin. At sinabi nga doon, di ba, dapat hindi tayo nakikipamatok dahil yung pamatok po yung nilalagay sa leeg doon sa Israel ay laging dalawa para hilahin yung araro o yung hilahin yung karitelang mabigat. Kapag bakayan, dapat bakayan parehas para parehas yung galaw nila. Pag bakayan tapos kamelyo yung isa, hindi naman parehas yung paglakad niyan eh. Hindi uusad ng matino yun. Kaya sabi doon, dapat hindi tayo nakikipamatok sa parehas, sa hindi natin kapareho. So pag bali yung gawain nila, hindi natin dapat ito ginagawa. Dapat ini-impluwensya natin sila na mapunta sa ayon sa gawain na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen? At sinabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 32 hanggang 33, if after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantage it me if the dead rise not? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Pag tinignan niyo po sa konteksto po ito, dapat tayo ay wala na sa kasalanan. Kasi patay na yung luma nating ugali na makasalanan. So sinasabi ni Pablo dito, anong ginagawa natin? Anong ginagawa na? Nakipaglaban siya sa mga, ano yung beast? Kahayupan, ibig sabihin nun, sa Ephesus. Anong ikinaangat nun para sa kanya? Kung ang mga patay ay hindi nabuhay na magmuli. Sino yung mga patay na yun? Tayo dati yun. Patay tayo sa Panginoon dahil tayo buhay sa kasalanan dati. Pero, nung tayo ay tumanggap kay Kristo bilang siya ang ating Panginoon, tayo ay nabuhay sa Espiritu ng Panginoon at tayo ay patay na sa kasalanan. Nabubuhay na tayo dahil sa Panginoon. Naintindihan? Sabi dito, sasabihin ba natin tayo ay kumain at magsiinom para dahil bukas tayo mamamatay? Hindi na tayo ganoon. Hindi na tayo yung YOLO. Diba? Ano ba ibig sabihin ng YOLO? Ha? You only live once. Yun ang sinasabi dito. Mamamatay naman na tayo bukas eh. Gawin na natin lahat ng kagustuhan natin kahit masama ito sa mata ng Diyos. Kasi hindi naniniwala sa Diyos yung ibang mga tao dito. Pero lagi sinasabi ng salita ng Diyos na merong ikalawang kamatayan at meron namang buhay na walang hanggan. Diba? Kaya sabi ni Pablo dito, huwag kayong magpapaloko. Ang masamang komunikasyon ay nakakasira ng magandang ugali. Kaya huwag tayong makikitambay lagi sa mga tao, masasama yung ugali. Na imbis na i-influensya natin sila na makalaman ng magandang balita at sila po ay gumanda yung kanilang pag-uugali dahil ginagawa natin yung tama para sa Diyos dahil mahal natin yung Diyos, ay sumasabay tayo sa ugali nila. Huwag ganun. Masamang pakikipag-usap ay nakakahawa sa magandang ugali. Kumbaga, kapag sa maraming magandang prutas dyan, ito, kunyari, sa kamatis, sa isang basket ng kamatis, pag merong isang nabubulok dyan, yung mga magandang kamatis, ay mas mapapabilis yung bulok. Bakit? Kasi may bakterya yung masamang kamatis, yung nabubulok dyan. At mahahawa yung magandang kamatis sa mabilisan. Maaga silang pabubulok din. Okay? So yung dapat hindi yung ganun yung mangyayari sa atin. So iwasan natin yung mga ugaling masasama. Kaya tayo laging pinapaalalahanan ng Panginoon, dapat tayo ay maging steadfast na magkakasama sa ating mga fellowship. Amen? Bilang mga niligtas na mga binago ng Panginoon. Isipin nyo ganito isa pang example. Sa Psalms chapter 1 verse 1, it's ang verse Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly.
Pinagpala ang tao na hindi naglalakad sa payo ng hindi makadiyos. Pinagpala yan. Kasi hindi siya nabubuhay sa payo ng hindi makadiyos. Kundi siya nabubuhay sa payo ng makadiyos. Okay? Nor standeth in the way of sinners. At sila po ay tumatayo sa daanan ng mga makakasalanan. Dahil gusto nilang makisama sa mga kasalanan. Nor sitteth in the seat of the scornful. O sila po ay nakikisama sa upuan ng mga galit. O lagi ng aasar. Bakit? Para mang-asar din. Dahil natutuwa sila doon. Ito po yung ibig sabihin nun. Natutuwa sila sa ginagawa ng mga kasalanan. Pero, pinagpala yung mga taong ayaw makisama sa ginagawa o natutuwa sa ginagawa ng mga makakasalanan. Ikaw ba natutuwa ka sa ginagawa ng mga kasalanan? Hindi ko alam. Sa oras na ito, natutuwa ka ba dito sa worship service? Pag-o, amen. Kasi merong mga tao na hindi natutuwa sa worship service. Mas gusto nila na matulog na lang doon. Mas gusto nila makipagsugalan na lang. Siguro ibang tao dito sa paligid natin na ikipag-inuman kasi may birthday. Siguro dahil iba walang magawa, ayaw nila yung salita ng Diyos, nagsusugal. Siguro iba nagtatago dyan sa dilim, nagda-drugs. Siguro iba dyan nakatambay para makakita ng mga taong katawa-tawa. O asarin yung ibang tao. Siguro iba dyan nag-aabang ng mga tao para goyoin o nakawin o nakawan. Pero blessed pag ang inyong puso ay naandrito kasi gusto nating pasayahin yung Panginoon. So pinagpala yung mga taong ayaw makisama sa ugali ng mga taong hindi makadiyos. Okay? Pero tingnan natin, tingnan natin sa Mark chapter 9 verse 10 hanggang 13 ayon po dito sa gathering of covetous men. Okay? Sa gathering of covetous men. Sabi dito, at dumating yung oras si Jesus po ay kumain sa bahay. Gayun pa man, tingnan nyo, ang mga kasama niya ay mga publikano at mga makasalanan. Yung publikano po sila yung mga nangunguha ng buwis. Kumbaga yung mga BIR. Nangungolekta ng buwis. At kilala po itong mga publikano na ito na kurakot. Na binubulsa yung pera. Siya po ay nakupo doon kasama ng kanyang mga tagasunod o kanyang mga disipulo. At nung dumating yung mga Pariseo, nakita ito, sabi nila sa mga disipulo, bakit ang inyong master o inyong Panginoon ay kumakain kasama ng mga makakasalanan na ito at ng mga publikano? Sabi nga. Ngunit, nung narinig ito ni Jesus, ang kanilang sinabi, sabi nito ni Jesus, sila na walang sakit ay hindi kailangan ng doktor. Ngunit ang mga kailangan ng doktor ay yung mga may sakit. Sabi, ngunit kayo ay dapat matuto kung ano ibig sabihin. Ako ay magkakaroon ng awa, hindi sakripisyo. Dahil hindi ako pupunta para tawagin yung mga matuwid na. Ngunit tawagin ang mga makasalanan para sila ay magsisi. Bakit kasama si Jesus doon sa gitna ng mga kasalanan? Pag tayo ay nasa gitna ng mga makasalanan tao, tayo ay nandoon para hindi makasaya o makipagsaya o makipaghalubilo sa ginagawa nilang masama. Kundi tayo ay nandoon para ipakilala si Jesus, sabihin, mali itong iyong ginagawa. Pag hindi ka nagsisi sa ginagawa mong ito, talikuran ang magkaroon ng bagong pag-iisip na sabihin na, mali ito, Panginoon, gusto na kitang sundin, gusto ko na magkaroon ng pananampalataya sa'yo, pupunta ka na impyerno. Pero pag ikaw ay nanampalataya na si Kristo Jesus, ay dapat mong sundin dahil siya ang Panginoon mo, siya na may mamay-ari ng lahat sa'yo. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil yun po ang ginawa ni Jesus. Pumupunta tayo sa mga gitna ng mga makakasalanan para hindi makahalubilo o makigaya sa ginagawa nilang masama. Kundi, ipakilala si Jesus. Pero dito sa first point, the gathering of the covetous man, sila ay nagsama-sama para gumawa ng masasama na naman.
Ganun po yung masasamang tao. So tayo, magsama-sama tayo para gumawa ng mabuti. At pag mayroon ditong makasalanan, i-welcome natin sila at ipakilala natin sa Jesus. Diba? Hindi natin sila yung dudurugin, aalisipustahin. Dapat masaya tayo, o dito ka. Explain natin kung hindi nila naiintindihan yung tinuturo sa harap. Kung hindi nila alam kung ano ba't yan yung mga kinakanta nyo, ang boring. Ba't hindi kayo tumatalon-talon? Kasi kami ay kumakanta, hindi para sa aming sarili, kundi pasayahin yung Diyos. Eh yung mga tao po noon, yung mga Kristiyano po noon, sila po ay kumakanta ng ganito. At natutuwa po yung Panginoon. Diba? Tayo po ay nag-gather, hindi katulad ng mga Pariseo at ng mga eskriba para gumawa ng masama, kundi gumawa ng tama para sa Diyos. Naintindihan po ba yun? Bakit tayo nagsasama-sama? Para sa bagay po na yan. Ngayon sana, hindi tayo magsama-sama para ipag-chismis sa isang tao, pagplanuhan paano ibagsak isang tao. Yung ating politika, ganun yan. Punong-puno ng pagkukunwari, pagpaplastikan. Kunyari, magkakasundo sila kasi gusto nila ibagsak yung isang tao. Kadalasan gusto ibagsak kung sino yung nakaupo na pinakamataas. Pero dati yung pinakamataas na yan, ay kakampi rin nila. Diba? Pansinin nyo. Doon na lang. Pansinin nyo sino pinakamataas sa atin sa Pilipinas. Dati kakampi niya yung bise. Ngayon magkaaway sila. Ngayon may sariling paksyon yung bise. Tingin nyo aangat yung Pilipinas pag ganun? Hindi. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, gawin natin yung part natin na iangat po yung kaharian ng Diyos dito. I-advance natin na i-advance. The more na may makakilala pag itong mga makasalanan ito, sabihin natin sila ay politiko o anuman, makakilala sa Diyos, paayos yung kanilang pag mamahala dito sa ating bansa. Tingnan mo si Vico Soto. Lumaking Kristiyano po yan. Ang ganda po ng pamamahala dito sa Pilipinas. Doon nga siya sa Pasig. Kilala lang kilala sa buong mundo. Bakit? Dahil siya ay tapat. At talagang yung kanyang ang projects na ipinagawa sa kanya sa pamamagitan ng lakas ng Diyos ay tapat. Diba? Dapat pag kayo magkakamarka dahil tayo nagsama-sama at nakuha natin yung ugali ayon sa kagustuhan ng Diyos, binago tayo ng Diyos, may kilala tayo at ipapakilala natin yung Panginoon. Naggawa ko to dahil sa Panginoon. Nagsama-sama kami. We always have fellowship. At sa fellowship na yun, pinag-uusapan namin yung Panginoon. Yung ugali namin ay ine-enhance namin para tama ito para sa Panginoon. So yung gathering of the Covetus. At pabaguhin natin yon dahil sa kagustuhan, sa lakas ng Diyos, no? We are gathering para sa kagustuhan. Point number 2, the gripping fear. Ito yung balisa. Kumbaga talagang sila ay balisang-balisa na. Pag meron mangyayari sa inyong masama, kunyari, bukas susugurin tayo. Lahat tayo dito mamamatay pag hindi tayo nakatakas o kaya hindi tayo nakalaban. Yun po yung gripping fear. Sino mga natakot dito nung panahon ng COVID? Baka ako magkapa-COVID. Baka yung mga COVID vaccines nyo, mga 10 na. Dami yung booster. Booster 1, booster 2, para chick booster lang, no? Hindi ko lang, napatawa ko lang kayo. So, yung gripping fear, yung takot. May takot ng mga to. Okay? The anxiety of the unbelievers, of the covetous people. Tingnan natin. Sa Matthew chapter 27, verse 63, sinabi nila, saying, "Sir, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again." Sabi nila, Ginoo, naaalala namin yung itong manloloko na ito. Sinabi niya, nung siya ay buhay pa, pagkatapos sa 3 araw, ako ay mabubuhay ulit. Ayaw nila mangyari yun. Sabi, dapat hindi mabuhay siyang muli. Kaya sa Matthew chapter 27, verse 64, sa 2 bahagi, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, he is risen from the dead, so the last error shall be worse than the first.
Sa Tagalog, kesa sabihin ng kanyang mga disipulo o gagawin ng kanyang mga disipulo ay darating sa gabi at ay nakawin yung kanyang katawan at sasabihin sa mga tao, siya ay nabuhay na magmuli. So yung huling pagkakamali ay mas magiging malala kaysa sa una. Ano sinasabi nila dito? Pinagbibintangan nila o sila na yung nag-overthink. Di ba pag ikaw po ay nangangamba, nababalisa o takot na sa mga mangyayari, nag-overthink ka na. Wala kang tiwala sa Diyos. Anong kakainin ko bukas? Anong mainom ko bukas? Wala akong pera. Di ba nakalimutan natin yung sinabi sa Matthew chapter 6 na sinabi, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sa sobrang balisa nila. Sa sobrang balisa sila, nag-overthink sila overthink nila, nag-overthink sila, naku, baka mabuhay. Alam na namin ito si Joseph ng Arimathea ay disipulo to ni Jesus. Sino ba naman ang nasa tamang o nasa normal na pag-iisip? Ano ba yung kabaliktaran na normal? Abnormal. Para sa kanila, abnormal to si Joseph. Pambihira. Pinuno ito ng mga Hudyo o mataas yung katungkulan niya sa mga Hudyo. Bakit siya pumunta kay Pilato, nagmakaawa, naggawa ng magandang libingan kay Kristo at inilagay si Kristo doon? Ang mahal ng ginastos. Disipulo rin ito ni Kristo. Sigurado gagawin nila ito dahil kasama niya ibang disipulo ni Kristo na nakawin yung kanyang katawan. Para sabihin na buhay na magmuli, si Yesu Kristo, sana yung katabi mo. Ay, pambihira. Okay. So, yung mga bagay na yan, nag-overthink sila, nagbintang pa sila. Diba? Pag nag-overthink, nagkakaroon tayo ng mga pinag-iisip na mali. Naiisip natin ito na yung mangyayari, ito yung totoo. Nag-aakusa na tayo. Hindi lang babae, mga babae, mga ganun dyan. Pati lalaki, ganyan din. Okay? So, sobrang tuliro na natin, sobrang natutarete na tayo, kung ano yung naisip natin. Diba yung mga mag-asawa dyan, no, meron ng significant other dyan. Pag hindi nagte-text si fiancé, naku, baka may ka-text na yun na iba, dati nagte-text na yun. Tagal mo mag-reply. Baka na, no? Ganun, di ba? Kasi napansin ko, meron kang kausap dati, masaya-masaya kayo. Pag kausap mo ako, nakasimangot ka. Siya na yun, no? Diba? Nangyayari sa inyo yun? May gripping fear. Nagkakaroon na kayo ng kung ano sa isip niyo. Imbis na magtiwala sa Panginoon. Di ba? Huwag sana ganun. Nagkakaroon tayo ng bintangan, mamaya away na yan. Di ba? Mga tamang hinala, alam niyo yung tamang hinala, ibig sabihin may tama yung tao tapos naghihinala, ibig sabihin sabog. Sabog sa pinagbabawal ng gamot, naghihinala ng mali. May tama yan, naghihinala na. Kasi yung mga addict, lalo na sa sa droga na bato, meron doon, na-witness ko to nung college ako sa dorm namin, meron sa doon na sobrahan. Ilang araw na siya nag-hits. Ilang araw nagiinom. Hindi lang ba to? Siya po ay nagmamariwana rin ng mga oras na yun. So tuliro na isip niya. Mamaya nakita namin siya, sumisilip-silip dun sa pintuan niya. Huwagan bigla pag nakita, may dragon! Hindi ako nagbibiro. May dragon daw. So mamaya, may nag-aabang sa akin sa baba, huliin ako, papatayin ako. Wala. Kakaroon ako ano-anong hinala na. Yun yung tamang hinala. Ganon din tayo pag tulirong-tiliro. Pag tayo po ay nag-worship at oras ng preaching, tiisin natin huwag umaalis ha. It's a reminder. Gawin nyo yan before preaching hours. Okay? So yung mga bagay na yan, tulirong-tiliro. Sa sobrang takot nila kung ano na iniisip nila. At lumapit sila kay Pilato. Para maiwasan yung mga bagay na ito. Kung ano-ano yung kanilang mga ini-imagine.
Huwag mo sabihin hindi nangyari sa yan. Lalo na kung hindi ka paligtas, kung ano na iniisip natin. Okay? Pero pag tayo ligtas, Lord, ano ba ang sabi ninyo sa inyong salita? Pwede mamatay na tayo. Pero Lord, alam po namin, meron tayong pag-asa lagi na totoo na makakasama natin yung Panginoon. Amen? Tingnan nyo, natakot ba yung mga apostoles ng mga panahon na yon? Kahit alam nila, ikamamatay nila. Basahin niyo yung Philippians na nagpapaalam na doon si Pablo. Di ba? Sabi niya, I fought a good fight. Alam niya, mamamatay na siya doon eh. Bibitay na siya eh. Pero ano? Nag-dial ka. Okay. Pero ano? Hindi siya natakot. Hindi natakot. Kundi siya pa ay masaya. Makakasama ko na yung Panginoon. Hindi niya naisip na pwede siyang torturin din. Si Pedro, no oras na siya ay papatayin na, hindi siya natakot kahit siya ay matutorture dun sa cross. Sabi niya, ayokong ipa ako sa cross katulad ng aking Panginoon. Dapat nakabaliktad ako. Hindi ako karapat dapat. Pinako siya, nakatiwarik. Diba? Walang takot. He doesn't have the gripping fear. Wala siyang anxiety. Usong-uso yung kantang yan dati, di ba? Anxiety. Baka mas alam niyo pa yung kantang Anxiety baka kaysa Christmas carols natin na hymns, ha? Di ba? Ano yun? Oh, huwag ka na mag-dial. May tumawag ba? Okay. So, yung mga bagay na yan. Okay? Takot na takot sila na si Jesus po ay mabuhay na magmuli. Bakit? Kasi pag nabuhay na magmuli si Kristo at nakita yung buhay mula sa patay, pinapatunayan lang na si Kristo ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Kasi sinabi niya sa John chapter 10 verse 30, I am the Father are one. Diba? Yung mga bagay na yan. At ang dami-dami mga verses po. Matthew chapter 16 verse 21, Matthew 17 verse 23, Matthew chapter 20 verse 19. Na sinasabi ni Kristo, sa ikatlong araw ako ay mabubuhay ng magmuli. Sa pangatlong araw. Kaya dito po, alam po ng mga Pariseo at saka na Eskriba na siya ay mabubuhay ng magmuli. Kaya takot na takot sila. Sa Matthew chapter 27 verse 64, sa isang part din sabi, kaya sinabi nila kay, command therefore that the sepulchre be made sure until the third day. Sila po ay nagkikiusap kay Pilato na siguraduhin, bantayan, at selyado. Ano yung sepulchre? Ito po yung libingan. Kaya po yung libingan ni Kristo po doon, nilagyan nila ng bato, hindi po bilog yun. Flat po yun sa ilalim. At napakabigat po na bato yun. Hindi siya yung flat. So hindi siya basta-basta mauusog. Kumbaga, parang siyang isang bloke na ganyan. Baka pwede nga square na medyo pa-round kang konti. Hindi basta-basta mauusog yun. Maraming tao dapat ang magtulak doon o maghila para mausog lang yun. So nag-effort sila po para doon. No? Sabi, oy, nakikiusap kami sa iyo, Gobernador Pilato. Baka naman pwedeng isigurado na hindi makakalabas yung bangkay ni Jesus. Baka nakawin. At sabihin ng mga disipulo niya na buhay siya magmuli. At lumala pa, talagang tawagin siyang Panginoon. Diba? Overthink na, namintang na, pero gumagawa na ng paraan sa pag-overthink nila. Okay? So point number one, gathering of the covetous. Pero dapat tayo the gathering of the believers, of the faithful. Gayahin natin sila, Joseph of Arimathea, yung mga kababaihan nung namatay si Kristo, kahit delikado yan, we always fellowship with each other dahil yung fellowship natin, ang pinapangunahan natin, ay ating inuuna, hindi pinapangunahan na, ay yung Diyos. Lalago tayo ng lalago.
para sa Panginoon. Itong pangalawa, di ba? Gripping fear. Pag meron tayong Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng anxiety. Sabi nga dito, seek ye first the kingdom of God. Ang ganda na sinabi ni Pastor Eric Luha kahapon. Diba? Nandito tayo ngayon para saan? Mag-worship. Ano yung worship? Sambahin yung Panginoon. Pag sinasamba ka ng isang tao, matutuwa ka. Tuwang-tuwa ka. Lalo na yung nagsasamba sa'yo yung tao mahal na mahal mo. Nakakakilig. Diba? Pero yung pag-worship natin sa Panginoon, hindi lang dito sa worship service, kundi oras-oras. Ano sinabi ng 1 Corinthians 10:30? Sa lahat ng ating gagawin, kahit ito ay pag-inom o paghinga, at lahat ng ating gagawin ay gagawin natin para sa gloria ng Panginoon. So pag tayo po ay magdadamit, Lord, paano ba kita papasayahin? Kasi mahal na mahal kita eh. Anong damit yung aking susuotin? Yung crop top ba? Sleeveless ba? Tube ba? O sa lalaki, ako ba'y lalabas na naka-topless? Ako'y lalabas na naka-t-shirt. Round neck. Babae? Ako'y lalabas na nakatakip dito. Hindi nakikita yung cleavage ko. Hindi nakikita yung tiyan ko. Hindi nakikita yung legs ko. Ganon din sa kalalakihan. Kasi po, ito yung nakakatuwa sa iyo. All the time. Lord, itong pagsasalita ko ba, kakasaya mo ba? Masaya ba yung Panginoon pag tayo bastos magsalita? Pag tayo nagmumura? Matutuwa ba yung Panginoon pag tayo ay, Lord, sa gitna ka ng makasalanan, pero yung pinag-uusapan natin ay chismis din? O pinag-uusapan natin sa kabastusan? O nagsasama-sama tayo doon, tapos nakikisama ka, nanonood sila ng mga malalaswa? Matutuwa ba yung Panginoon pag nakikita niya, nanonood ka ng patayan? At tuwang-tuwa ka, nagpapatayan sila? Hindi. Matutuwa ba yung Panginoon pag nagsama-sama tayo, tapos nakikita nila, pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos, tapos ito dapat pala yung ating ginagawa? Natutuwa ba yung Panginoon doon? Opo. Hindi ka nakikinig, ha? Kasi pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos doon. At dapat pala ito yung ating ginagawa. At natutuwa tayo doon. Makinig. Amen. Hindi tayo basta-basta nag-amen, ha? So ito po. Nag-gather sila para sa mali. Sa point number 1, dahil sila po ay mga inggitin, pero tayo mag-gather because we are faithful. Point number 2, we don't have the gripping fear. Wala tayong anxiety. No? Hindi tayo kumakata na anxiety. Kung ano-ano sa inyo. Okay? Hindi po yun. Kundi tayo, we have strength. Sabihin natin, may tapang ako kasi yung Panginoon kasama ko lagi. Sabi nga sa Matthew chapter 28, sa next chapter na pag-aaralan natin, I will be with you always. Until the end of the earth. Kasama natin lagi yung Panginoon. Okay? Last point. Point number 3. Giving in for political gain. So point number 1 yun, gathering of the covetous, gripping fear, giving in for political gain. O ibig sabihin, siya ay bumibigay dahil sa politika. Siya po ay magkakaroon po ng mas mataas na buwelo o meron siyang dagdag na suporta para sa politika. Okay? Sa Matthew chapter 27 verse 65 hanggang 66, sabi ni Pilato sa kanila, sige, tingnan nyo, puntahan nyo, at gawin nyo yung gusto nyo. Siguraduhin nyo na pwedeng nyo gawin yung gusto nyo. So sila ay umalis, at sinigurado nila yung libingan ay nakasecure o nakabantay. Sinelyuhan ng bato at naglagay ng tagabantay. Mga sundalo ito. Okay, siguro sundalo nila, tagabantay nila. At nito, mapapansin nyo, nung oras po na si Kristo po ay bago po siya hatulan, sabi niya walang kasalanan to si Jesus. At alam niya yung reputasyon ni Jesus na siya po ay makapangyarihan.
Siya po ay pumapanig kay Jesus. Pero nung pumanig yung sangkatawan, yung majority, yung karamihan, laban kay Jesus, nasaan si Pilato? Doon siya sa karamihan. Nung panahon po na namatay na si Jesus, lumapit si Joseph, nakiusap. Pinagbigyan niya si Joseph ng Arimathea. Lumapit naman itong mga kaaway ni Jesus. Pinagbigyan niya na naman. Kumbaga, parang balimbing itong si Pilato. Bakit? Para hindi siya makababa sa pwesto ng basta-basta. Ayaw niya magkaroon po ng problema. Papakisamahan niya yung lahat kahit ito ay mali. Ito po na pag-usapan na natin to dati. Dapat hindi po tayo ganito. Hindi tayo dapat parang agos ng tubig o parang isang dahon na magaan o isang balahibo na nadoon sa ibabaw ng tubig. Kapag yung agos papunta dito, pupunta doon. Pag pupunta dito, pupunta doon. Hindi malaman kung ikaw ay Kristiyano o hindi Kristiyano. Dapat hindi tayo ganun. Kung saan hinangin yung balahibo, doon din siya. Pag hinangin dito, dito rin siya. Alam nyo gano'n? Balimbing. Alam mo yung hunyango? Hunyango? O chameleon sa English? Yung hunyango, pag nadikit dito, magiging kulay ganito. Hindi siya mapapansin basta-basta. Madikit dito, magiging kulay nito. Madikit dito, magiging kakulay nito. So nakikibagay lang sa lahat ng bagay. Walang kinakatayuan. Dapat tayo katulad dun sa Matthew chapter 7, sa last part ng chapter na yon, na dapat tayo ay isang bahay na nakatayo doon sa bato, hindi sa buhangin, na hindi nagigiba. Pag nakatayo sa buhangin, nagigiba. Pag lumakas yung alon eh. Pero pag ito ay nakatayo sa bato, hindi siya nagigiba. Kahit lumakas yung alon, lumakas yung hangin. Dahil matibay pinagkakatayuan natin, tatayuan natin lagi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ang ating Panginoon, makikinig tayo sa kanyang salita. Mag-aaralan natin yung kanyang salita. Hindi dahil ito yung uso, inuulit lang natin, ito yung ating gagawin. Kahit yung uso na ito ay mali sa mata ng Diyos. Amen? Ano ba yung mga bagay na uso na madalas nating gayahin? Ano ba yung mga uso ngayon? Ano ba yung mga trending ngayon? Hindi ko alam yung mga trending ngayon. Ewan ko may trending na isang kanta dati na ewan ko, gumaganon-ganon pa. Bastos pag tignan. Mamaya nakikita ko yung sumasayaw-sayaw din kasi gumaganon-ganon din kayo. Hey! Pang mag-asawa lang yun. Sabi, hindi yan tungkol sa bagay na ganyan. Sino niloloko mo? Mamaya makikita ko yung damit nyo, nakakrop top din kayo. Ewan ko, bakit pag ganun yung damit ninyo? Kababaihan, kalalakihan. Pag ganun. Mamaya, nakaditaw na yung baba, ditong ano ninyo. It's there dito. Parang nakatape na lang. Nakakalungkot. Diba? Wala nang galang sa sariling katawan. Sa katawan ng pagmamayari ng Panginoon. Mamaya yung kanta natin, kung ano yung uso, yun din yung pinapatugtog natin. Tapos may mura-mura pa pala, tapos yung mensahe ng kanta, pangit. At kadalasan minsan, ay, Christian song yan. Hell song. Pero yung mensahe, hindi naman pala ayon sa Biblia. Tignan natin yung mga bagay na yun. Hindi porke uso, ay tama. Diba? Ang dami natin mga verses na ginagamit dun. At pinapaalalahanan ko yung bawat isa. Minsan, follow your heart. Kakanood natin sa TV dahil usong-uso pa. Pakinggan mo yung puso mo. Pero ang sinabi sa Jeremiah, the heart is the most deceitful of all kind. Who can know it? Pero kinokondisyon na tayo ng mga Disney films. Follow your heart. Diba follow your heart? Yung pala dapat hindi. Ano pa yung mga uso ngayon?
Dito sa Pampanga, uso pa rin ang inuman sa kalalakihan at kababaihan. Uso ang jowa dito, jowa doon. Hindi mapakali pag walang jowa, inggit. Mamaya, may jowa na. Di pa nga kayo marunong mabuhay na mag-isa, di pa nga kayo marunong maghugas ng pinggan eh. Kailangan pa kayo utusan para magsaing eh. Yung pag hinaghigaan nyo nga, laging magulo eh. Jowa kagad. Hindi nga kayo marunong magluto sa kahoy, lalo na dito. Jowa agad. Hindi nyo nga alam po yung buhayin yung sarili nyo, jowa. Hindi nyo nga alam kung ligtas kayo, hindi, jowa. Ano ba yun? Huwag ganun. Kilalanin muna natin si Panginoon sa Kristo. Amen? Hindi tayo nakikiuso. Hindi tayo politiko. Hindi tayo nakikisabay sa mundo. Nakikisabay tayo kung ano yung kagustuhan ng Panginoon bilang Kristiyano. Amen? Yes, weird tayo sa iba. Pero sa mata ng Diyos, hindi tayo weird. Mas unahin mo pa yung parehas tayo sa mundo pero mali yung mundo? So, wala tayong takot sa Panginoon. Mahiya naman tayo sa Panginoon. Lalo na pag ikaw talaga iligtas na, mahiya naman tayo sa Panginoon, niniligtas na tayo. Dapat siya inuuna natin, dapat siya yung first love natin. Amen? First love natin siya kaysa sa asawa natin. Sa anak natin. Kasi lahat, pati sa asawa natin, matuturing natin na maayos yung asawa natin pag tayo ay nakikinig sa Panginoon. Dahil anong sinabi ng Panginoon? Pag mahal natin siya, tatago natin yung kanyang salita, yung kanyang mga utos. Susundin natin yung utos niya. Kasama dun sa utos, pag yung partner mo, yung talagang asawa mo na, di ba? Kung fiancé mo pa siya o ano, rerespetuhin natin yan. Rerespetuhin din natin yung kung sino yung leader ayon sa mata ng Diyos. Rerespetuhin natin kung paano ituring yung ating kabiyak. Naintindihan? Amen? Kaya pag sinabi magsusulat sa school, magsusulat, hindi may pagdaldalan. Amen? Pag sinabing aral araw-araw, mag-aaral araw-araw para sa Panginoon. Pag sinabing makikinig sa magulang o sa nakakatanda, basta hindi ito against sa Bible, makikinig, amen? Pag sinabing maaga sa church, maaga sa church. Kasi nakalagay sa Bible, amen? Na sumunod. Basta hindi ito against sa salita ng Panginoon. Kasi yung ating inuuna ay salita ng Panginoon. At meron tayong mga preaching dyan na napag-aralan mula sa Panginoon. Sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag mong mahalin ng mundo kahit yung mga bagay na nasa loob ng makamundo. Kung ang tao ay mahal yung mundo, ang pagmamahal ng Diyos Ama ay wala sa kanya. Dahil lahat ng nasa mundo, ang sobrang pagkagusto sa laman, ang sobrang pagkagusto sa gusto ng mata, at pagyayabang sa buhay ay hindi galing sa Ama, kundi sa kamunduhan. So mag-ingat. Nakakalungkot nga. Sa ibang bagay, katulad sinabi, paulit-ulit ko to. Sabi natin, mahal natin yung Panginoon, Kristiyano tayo. At supposedly, pinapasaya natin yung Kristiyano sa lahat ng ating ginagawa. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, pinipilit natin yung ating sarili, o kailangan kayong kaladkarin pa dito. Huwag tayong ganun. Di natutuwa yung Diyos sa atin. Gusto ko, at gusto ng Diyos, dahil gusto ng Diyos, dahil hindi gusto ni Pastor, dahil gusto ng Diyos, tayo maging all out sa Kanya. Dahil gusto rin ng Diyos, at dahil bilang pastor ninyo, gusto ko po ma-bless po yung bawat isa. May blessing po pag inuuna natin yung Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Lord, ano ba ang gusto mo sa oras na ito? At paano natin malalaman yung gusto ng Diyos pag di natin binabasa yung salita ng Diyos? Tandaan po natin yung nagpapaalala dito sa atin ayon sa Gospel according to John, John chapter 14, 15, 16 onwards. Diba? Ang banal na Espiritu, pinapaalala ito sa atin. Amen? So basahin natin ang basahin yung salita ng Diyos. May devotions na tayo lagi. At magdasal tayo ng magdasal. Kasi sabi nga sa James, di ba?
Kung tayo nagkukulang sa karunungan, hindi ito sa karunungan kung paano makasagot sa exam ninyo. Karunungan kung ano yung gagawin natin, kung ano yung tama sa Panginoon, tayo magdasal. Amen? Yun po yung context nun. Pag binasa nyo po sa James chapter 2. Ganito kay Pastor Eric Luha. Salamat, Pastor Eric Luha. Pero lagi rin natin itong sinasabi weekly sa ating simbahan. Paalala. Amen? Uunahin ba natin yung trabaho natin o school natin bago yung Diyos? Hindi. Amen. Sa ating pangangalaga ng katawan, bakit tayo matutulog? Kasi hindi natin to katawan. Kailangan natin matulog ng sapat. Iba naman natutulog ako para gumanda yung katawan ko. Baka naman yung tulog mo, tulog ka na lang ng tulog buong araw. Pero puyat ka pa rin. Tulog ng tulog, puyat. Ilang oras tulog mo? 14 oras. Ba't ka puyat? Puyat ako eh. Napuyat ako sa panaginip. Sa panaginip kong gising ako eh. Ganun ba yun? Eh, hindi ganun ha. Amen? So nakuha na po natin yung point nito. Kaya sinabi sa Romans chapter 12 verse 2, sa pag-aaral, and be not conformed, huwag tayong makibagay sa mundo, ngunit tayo ay mabago sa pagbabago ng ating isip para mapatunayan natin kung ano yung tama at kaaya-aya at perpekto sa kagustuhan ng Diyos. Paano natin i-renew yung ating isip? Siyempre, dapat tayo ay ligtas na. Paano maligtas? Pagsisihan mo yung iyong kasalanan. Ibig sabihin, kung yung kasalanan mo, alam mong mali ito, magbago ka na ng isip at puso tungkol sa bagay na yan. At gawin mo ang gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos, sa Kristo, ang iyong Panginoon, at alam mo dapat siyang sundin dahil ikaw ay alipin niya. At nagpapakaalipin ka ng buong puso. At tuturing ka ng Panginoon na ikaw ay anak. For any man be in Christ, diba? He is a new creature. Behold, all things has passed away. Behold, all things has become new. Binago ka ng Panginoon. Diba? At sa dami-dami na tumanggap kay Kristo, diba? John 1:12, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Pati sa kanila na naniniwala sa kanyang pangalan. Anong pangalan yon? Lord. Kasi Panginoon natin siya. Anak ka ng Diyos, yun ang turing niya sa'yo. Kahit yung turing natin sa ating sarili, alipin mo lang ako, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Sabihin ng Panginoon, anak kita. Amen? So sana po, ganun ha. Point number 1, the gathering of covetous. Palitan natin to. We have to gather fellowship with each other. Point number 2, gripping fear. Yung gripping ganun. Yung takot na takot. Dapat wala tayong gripping fear. Wala tayong anxiety. Kasi may pag-asa tayo. May pananampalataya tayo. Alam natin pagkatapos ng buhay dito, dahil tayo ligtas na mula sa ating kasalanan, kasama natin yung Diyos. Pagpasawalang yan. Dapat we're not giving in political games. Dapat tatayuan natin kung ano yung tama sa mata ng Diyos kahit hindi ito nakakatuwa sa mundo. Amen? Dahil ang pinapasaya natin hindi yung mundo, kundi yung ating Panginoon. Dahil bakit? Minahal tayo ng Diyos una. Mamahalin natin siya. Gusto natin siyang pasayahin. Amen? Tandaan po natin yan. So next week, tayo po ay mag-iimbita ha. Amen? And sana, masamahan ko na kayo. Yan na yung motor. Sundot natin yan. And I hope I can see you on Friday as well sa ating prayer meeting. Pag-pray nyo si Pastor, na sana, again, Thursday, Friday, Saturday, ay makakadaan dito. Diyan na yung motor ko ulit. Wala na akong excuse. Okay, meron naman ako allowance ngayon. Salamat sa nagbibigay ng allowance sa akin para sa panggas. Okay. So let's pray. Bow your heads and close your eyes. Pag meron sa inyo dito na laging ganon, nakikisama sa kamunduhan at gusto mawala na ito, taas nyo kamay nyo. Taas nyo kamay nyo kung alam yan. Yan. At ayaw nyo na itong bagay na to. Amen. Kung sino pa dito yung talagang laging may nababalisa, taas kamay. Pag-pray natin yan. Sino nababalisa dito, laging may takot? Wala. Grabe yung church namin ah. Sino dito yung laging nakikisama sa kung ano-ano kasi ito yung uso?
at nahihirapan sa bagay na ito at gusto mawala na to? Taas kamay. Wala. Sino pa dito ang hindi paligtas? Hindi paligtas? Sana. Spray. Lord, una sa lahat po sa mga hindi paligtas, kami po ay nagdadasal. Huwag niyo po silang iwanan. Naway Panginoon, sana talagang ipukaw niyo yung kanilang puso at magkaroon sila ng lakas po galing sa inyo. Na sila po talaga ay pagsisihan, na sila ay makasalanan. Magkaroon sila ng change of mind at gusto na po nila maging alipin po ninyo ng buong pagmamahal. Para sila po ay gusto nila ay talagang, Lord, mula sa aking puso, gusto ko nang gawin lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. Sa amin, Panginoon, meron po sa amin na talagang nakikisama sa mga maling bagay o sa mga maling ugali. Naway, Panginoon, kapag kami kasama ng mga kasalanan, kami na doon para maging ilaw at kami ang maging makakahawa sa kanila ng mga ugali ayon sa inyong kagustuhan. Mga ugali na makikita sa Bible na magaganda. Dahil ito po ang inyong kagustuhan at ito po, kami po ay magiging daan at magiging gamit po ninyo na iparating na may kaligtasan sa pamamagitan lamang po ninyo, Jesucristo na aming Panginoon. At Lord, naway kami po ay walang takot o hindi nababalisa pagkat sabi nyo nga, kami dapat ay laging hinahanap kung ano yung inyong kagustuhan at lahat ng mga pangangailangan namin. Na tulad na sinabi nyo po sa Matthew chapter 6, ang pagkain, ang inumin, ang masusuot, ay ibibigay nyo sa amin. At Lord, ganun din po, sana hindi kami parang balahibo na hinahangin-hangin kung saan-saan, kundi kami ay tatayo lagi para sa inyo. Dahil mahal ka namin, Panginoon. Dahil minahal niyo po kami, una. Maraming salamat, Panginoon, na ginamit niyo po ako sa oras ito para ipahatid ang inyong mensahe. Ako po ay natuto na matindi. Naway po yung aking mga kasamahan po dito sa simbahan. Ganon din po. At ipapalagana po ito sa pamamagitan ng aksyon at ng salita. Panginoon, maraming salamat uli na kami po ay nakapagsamba sa inyo. Maraming salamat po sa bawat isa na naandrito. At ito ay pinapanalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.